Praise God. Handa ka na ba? Hallelujah. So ngayong gabi, ang pinakamalang bagay, ating pong pagparito, makinig na salita ng ating Panginoon. Salamat po ng Tagalipa, salamat sa mga musician, salamat sa inyong pagdako sa gabi ito. Ngayong gabi, tanggapin natin ating tagapagsalita, ang ating pong national leader from Mandaluyong City, Pastor Alberto Isibia. Salamat Pastor Ernie at Sister Elaine sa mga kapatiran natin dito sa Lucena at mga pastor. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Amen. At parang pioneering ulit. Praise God. Amen. Hallelujah. Wala ko noon, wala tayong gamit. Amen. Sisigaw lang. Okay na. Hallelujah. Na-spoil tayo, no? Gusto agad magreklamo, pero salamat sa Panginoon, meron pa rin tayo. Tuloy pa rin ang gawain. Amen. Hindi natin pigilan. Kahit sa Prescott, nangyari yung ganito, biglang nag-trip yung power, talagang mag-uwi na rin. In-announce na mag-uwi na dahil nga naputol yung power. Salamat na lang. Yung pala, buong Prescott may ilaw, yung lang church ang walang ilaw. Pero salamat sa Panginoon, nagawan din ng paraan. Amen. At kagaya ngayong gabi, nagawa ng paraan ang gawain. Okay. Para daw makita niyo ang aking mukha. Dahil ang likod ko ang may ilaw. Sapat. Sige, praise God. Amen. Alam naman na yung mukha ko. Salamat. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga Bible, Jeremiah 29. Merong isang lalaki na sentensyahan ang mamatay ng isang hari. Pero nagawa niyang pigilan ng hari upang siya ay ipabitay. Nakatanggap siya ng reprieve. Ang tawag doon, yung hindi siya muna pinabitay ng hari. Sapagkat sinabi niya sa hari, mahal na hari, sa loob ng 1 taon, tuturuan ko ang iyong kabayo na lumipad. Kung hindi mangyari yun, saka mo ako ipabitay pagkalipas ng 1 taon. So, narinig yun ng kanyang mga kaibigan at tinanong siya, bakit? Sinabi mo yun sa hari. Alam mo naman, hindi nilipad ang kabayo. Bakit gano'n? Sabi mo, sabi niya, sabi naman ng tao mo, sino nakakaalam, makasalot na 1 taon, biglang mamatay ang hari. Tapos sabi pa niya, o kaya naman, bigla rin akong mamatay. O kaya yung kabayo ng hari, biglang mamatay. Diba? May isa-isa, sa loob ng 1 taon, malay mo, matutong lumipat talaga yung kabayo. Alam niyo mga kapatid, yung katuwiran yun ng lalaki, ito ang nais ng Panginoon na ating pananaw bilang mga mananampalataya. Ang Jeremiah, pag binasa niyo mula verse 27, medyo pataas pa, hanggang pababa, Jeremiah 29, ito ay salita ng Diyos sa kanyang bayan na noon ay bihag sa Babylonia. At ang nais ng Panginoon, mag-isip sila na mayroong pang pag-asa sa hinaharap. Amen. Amen. Ngayong gabi kung ikaw yun, anong iyong gagawin kapag binibigyan ka ng Diyos ng isang hinaharap na may pag-asa pero wala kang bahay, wala kang tahanan, naninirahan ka sa ibang lupain? Dahil din sa kasalanan mo, hinahatulan ka ng Diyos. Anong gagawin mo? Yun ang iniisip ng mga tao, wala na tayong pag-asa. Amen. Pero habang iniisip ng mga tao ng Diyos na wala na silang pag-asa, ay binigyan sila ng Diyos ng katiyakan patungkol sa kanyang plano. Inihayag niya ang kanyang plano sa kanyang bayan. Amen. Na ang Diyos
Amen, ay master planner. Itong gusto ko ipangaral, the master planner. Amen. Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pagpalain ng Diyos, kanyang salita, Panginoon, salamat po ngayong gabi, nagpapatuloy ang iyong gawain, hindi mahahadlangan ang iyong gawain, Panginoon. Salamat sa dakilang plano mo, Panginoon, ang iyong plano ay mananatili hanggang sa wakas. Salamat po, Diyos, pakilala mo ang iyong sarili na may plano ka sa bawat isa na narito ngayong gabi. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lalo magsabi ng the Master Planner. Amen. Napakaganda mga kapatid ng talatang ito. Pinakikilala niya, unang-una, God is a planner. I know the plan, sabi ng Diyos. Amen. Yun ang napakaganda sa Panginoon. Alam niya ang plano, alam niya paano ito isakatuparan, alam niya kung ano ang magiging katapusan ng plano. Amen. At ang sabi rito, hindi lang ito tumutukoy sa Israel, ito'y tumutukoy din sa sino mang nananampalataya sa Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya, kapatid, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen. Sa lahat na narito, sino mananampalataya ngayon? Sa lahat sa atin, walang accepted, may plano ang ating Panginoon. Isaiah 46 verse 9. Alalahanin niyo ang aking mga ginawa noon. Ako lang ang Diyos. Wala nang iba pang katulad ko. Verse 10, Isaiah 46:10. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga ipinahayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Praise God. Isipin niyo ang ating pinaglilingkuran Diyos. Binibigyan tayo ng katiyakan ngayong umaga, ngayong gabi, about our present. Amen. By telling us now what He plans to do later. Amen. Hindi natin alam bukas, pero sinasabi ng Diyos, amen, sinasabi ko ang mga bagong mangyayari sa hinaharap. May magandang plano ang Diyos sa hinaharap. Ito lagi ang pamamaraan ng Panginoon. Tinawag ng Diyos si Abraham, amen, na siya ay magkakaroon ng anak, lupain, at pagpapala. Pero wala pa ito. Ano sabi ng Diyos? Abraham, ikaw ay magiging ama. Abraham, ibibigay ko sa iyo ang lupain, ipakikita ko sa iyo, at ikaw ay magiging pagpapala. Sino mang pagpala sa iyo ay pagpapalain ko. Di ba mga kapatid? Wala pa siya noon, pero sinabi ng Diyos, later, mangyayari yun sa iyo. Ganun ang ating Panginoon. Sinabi din ng Diyos kay David, amen, that you will have an everlasting kingdom. At totoo yun, mga kapatid. Hanggang ngayon, ang paghahari ni David, sapagkat ang kanyang anak ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon si Jesus, ay hari, everlasting King. Amen. Praise God. Sinabi sa atin ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Amen. Praise God. Kung di gayon, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay doon. Ito ang Diyos. Ang kanyang plano, sinasabi na niya ngayon pa lang. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, amen, napakabuti ng Panginoon. Siya ay master planner. Amen. Gusto niyang ipaalam sa atin na meron siyang magandang plano sa bawat isa. Ang aklat na ito, ang Biblia, ito ay naghahayag kung ano ang plano ng Diyos. Yes, amen.
Amen ba, mga kapatid? Amen. At ito rin ang humahatol kung ang iyong ginagawa ay plano man ng Diyos o hindi. Kaya sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Joshua, ang aklat na ito ng kautusan, Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito upang kung magkagayo iyong pagkikinawain ng iyong lakad at magkakatamo ka ng mabuting future, kawakasan. Ang aklat na ito, amen, ang naghahayag ng plano ng Diyos. At ito rin na magsasabi kung yung ginagawa mo ngayon ay ayon ba sa plano ng Diyos o hindi. Amen. Pero bukod doon, purihin ng Panginoon, nagbigay pa siya ng isa pang bagay para matulungan tayo mangyari ang kanyang plano. Amen. Naroon sa itaas ng Joshua 1:8, verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liligo sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Praise God, nagbigay Diyos sa atin ng tao, ating leader, to facilitate the plan of God for our lives. Amen. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka nang huhula. Amen. Yes. Kung ano ang plano ng Diyos, meron kang pwedeng tanungin, Pasko, tulungan mo ko ano bang plano ng Diyos sa buhay ko. Eh, pag pasisimulan kang ipanalangin ng iyong Pasko. Amen. Ginagamit ito ng Panginoon, mga kapatid. Pinatunayan yun sa Biblia, Exodus 18:15. Sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. Praise God! Paano ka sasangguni sa Diyos? Lumapit ka sa iyong pastor. Amen. Amen. Sabi sa wikang Ingles, the people come to me to seek God's will. Praise God! Kaya hindi tayo maghuhula. Na ikaw ay susulat sa radyo. Ate, tita, ano? Tia Deli. Ano kaya ang plano? Ako ba ay mag-a-abroad o hindi? Kung pastor ang tatanungin mo, hindi. Hindi kalooban ng Diyos. Iwanan mo ang iyong pamilya. Amen. Ang linaw, mga kapatid. Amen. May plano ang Diyos sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya. Amen. Amen. Ang gagawin mo lang, pahintulutan mo ang iyong sarili na gabayan ka ng salita ng Diyos at ng God-ordained leadership sa Kanyang kalooban. Dahil ito ang babala. Proverbs 19:21. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Maraming panukala, maraming plano ang tao sa kanyang sariling puso, pero ang plano ng Diyos, ang siyang tatayo, ang mananatili. Amen. Ang napakaganda sa plano ng Diyos, mga kapatid, dadaling ka dito sa buhay na may kabuluhan at mayroong layunin. Amen. Purposeful life, meaningful life. Hindi, salamat sa Diyos, wala tayo sa captivity kagaya ng Israel noon, nung ito'y sinulat. Amen? Subalit, may mga mananampalataya na parang alipin pa rin hanggang ngayon. Hindi nagaganap ang plano ng Diyos. Ang gagawin mo lang, kapatid, sumang-ayon ka sa plano ng Diyos. Amen. Amen. Sa aking kapulungan, the plan of God is centered on the salvation of souls. Kaya number 1 sa ating mission, evangelism. Ipagamit mo iyong buhay sa Panginoon. Sapagkat may mga pamilya, amen,
mga tao, mga kaluluwa, at even nations naghihintay sa mga tao na susunod sa plano ng ating Panginoon. Ang Diyos pa rin ay nananawagan, sinong susubuin ko? Sinong ipadadala ko sa ganang amin? Naghahanap pa rin ng Diyos ng mga magsasabi, narito ako, Panginoon, subuhin mo. Amen? Naghihintay ang ating Panginoon, mga destiny sa ibang lugar, mga tao, mababago. Amen. Kanina, kahapon, nag-text sa akin si Brother Myro, yung aming 19 years old na pastor. Amen. Ang attendance nila ay siyam. Meron na siyang gitarista, 51 years old. Sinama niya sa Mandaluyong Church. Amen. Masayang-masaya yung pamilya. Nakita niya, hindi na pala yung ating church, kami kabilang pala ako sa isang malaking fellowship. Isipin niyo mga kapatid, panalangin ko magpatuloy ang kapatirang yun. Pero siya naghihintay ng destiny para sa kanya. Amen. Yun ang kagandahan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang ating mga missionary sa Vietnam. Hallelujah. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon noong 2012. Nagpadala tayo. Purihin ang Diyos dahil sa ating mga ipinadala. Meron na tayo mga churches sa Vietnam. Umabot na ng 15 ang ating mga churches sa Vietnam. Amen. Ang ilan doon, pinagpapastoranan ng mga Vietnamese. Salamat sa Pastor Remil, Pastor Kenneth, sumunod sa plano ng Diyos. Amen. Sapagkat pag ikaw ay susunod sa plano ng Diyos, ang kanyang laging matang nagbabantay, hindi kanya iiwan. Matthew 28:20, Lo, I am always with you, even to the ends of the earth. Ngayong gabi, ang pangalawa, ano yung response sa plano ng Diyos? Ano yung tugon? Ano yung magiging kasagutan sa pagtawag sa iyo ng Panginoon? Amen? Pag minsan, mga kapatid, ang plano ng Diyos ay bago ka i-bless ay padahanin ka muna sa mga masasakit na karanasan. Amen. 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 Amen? Kagaya ngayong gabi, ang plano ng Diyos, madilim muna tayo. Mainit. Amen. Pero habang kumakanta tayo na walang masyadong music, mas maganda pakinggan. And the angels cry. Diba? Talagang galing sa kaiputuran ng puso. Walang backup. Tayo talagang kumakanta. Amen. Kagaya dito sa ating binasa, sila dito noon, nung panahon yun, ay alipin o bihag sa Babylonia. Amen. Na minamaltrato ang bayan ng Diyos. Pero ito ay paraan ng Diyos para sila ihanda sa hinaharap. Amen. Pag minsan ganun ang Panginoon, gagamitin niya masasamang pangyayari, masasamang tao, para i-accomplish ang kanyang plano at layunin sa ating buhay. Kaya dapat katungkulan natin, pag hindi maganda ang pangyayari, ingatan na laging matuwid ang puso. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Kahit na mga pangyayari ay hindi kagaya ng ating inaasahan. Kagaya ni Jose na naginip, di ba? Pitong matatabang baka lumabas sa Nile River. Pagkatapos lumabas din yung 7 papayat na mga baka, kinain yung matatabang baka. Pero walang nangyari, parang hindi nakakain yung mga baka, mukhang gutom pa rin. Diba? Tapos yun nga, yung 7 uhay na matataba, kinain ng 7 uhay hindi na mapapayat. Yun ay panaginip ni Jose. Sorry, hindi pala. Amen, yung bituin, yung uhay, 11 uhay, naghihukuran kay doon sa uhay ni Jose. Amen.
Napalaginipin si Jose Quirento sa kanyang mga kapatid. Nagalit yung mga kapatid niya. Amen. Tapos kwento pa niya sa tatay niya na, Ama, mayroong 11 bituin, pati buwan at araw, yumukod sa aking bituin. Sabi ng tatay niya, ano, ibig mo sabihin, yuyukod kami lahat sa iyo. Nagalit tuloy ang mga kapatid niya. At sa galit, ay pinagtangkaan siya ang kanyang buhay, binenta sa mga Madyanita, sa mga Ismailita, binenta siya sa Ehipto. Amen? Pero wala tayong mababasa sa Biblia na naging baluktot ang puso ni Jose. Pinanatili niya. Nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Yung kanyang panaginip ay matutupad. Diba? At nakita ni Jose, natupad ang kanyang panaginip nung dumating ang kanyang mga kapatid para bumili ng trigo sa Ehipto. Nagyungkuran yung 11. Yes. Amen. Tapos takot na takot ngayon nung mamatay ang kanilang ama. Pero ganito ang sabi ni Jose. Genesis 50 verse 20, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. Ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Kaya ng Diyos pigilan ng mga kapatid ni Jose para huwag siya mabenta. Pero yun ay plano ng Diyos. Para maligtas ang buong bansang Israel. Ito ang tandaan mo, kapatid. Amen. Kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, kahit pangit ang nangyayari ngayon, everything will end up good. Amen. Amen. Ang Panginoong Jesus, isang halimbawa pa, hindi madali ang dinaanan ng Panginoon. Kaya nanalangin nga sa Gethsemane, lampasan nawa ako ng sarong ito. Subalit, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban, Panginoon. Dahil alam ni Jesus ang magiging outcome ng kanyang buhay sa bawal ng lupa, cross, kagaya ng sinyer ko kanina sa mga pastor. Amen. Cross. Ngayon, kung tatawagin ka ng Diyos, amen. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari, pero pwede mo sabihin, Lord, not my will, but yours. Amen. Yun siguro ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesus na lumapit ng mga alagad. Lord, turuan mo kami manalangin. Diba? Ano yung tinuro niyang panalangin? Sabihin niyo, ganito, ang namin, nasa langit ka, sabayin nawa ang pangalan mo, gawin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit ay gayon sa lupa. Diba? Your kingdom come, your will be done. Dahil may tendency tayo. Amen. Ang ating panalangin ay, Lord, your will be changed and my will be done. Tama ba? Amen. Pero ito gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid. Ito gusto ko ipasabi sa iyo ng Diyos. There is nothing good outside the plan of God. Walang anumang mabuti kapag ikaw ay lumabas sa kalooban ng Diyos. Hindi ka pipilitin ng Diyos sa kanyang kalooban. Amen? Malaya mo, magagawa ang gusto mo gawin. Amen? At ikaw at ako, mga kapatid, ay malaya na baliwalain ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Pero ito sasabihin ko sa iyo. Amen? Mas mabuti na nasumunod ka sa plano ng Diyos. Amen. Amen? Dito nito. Amen.
Okay. Amen. Praise God. Hallelujah. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, mas mabuti pa sumunod ka sa Panginoon. Amen. May pinagagawa ang Diyos kay Saul. Amen. Hindi sumunod si Saul. Ang plano niya, suhulan ng Diyos. Diba? Nagtira siya ng mga matatabang hayop. Ang plano niya ihandog sa Panginoon. Ang sabi ni Saul kay Samuel, amen, ititira ko yung mga mabubuti para ihandog sa Panginoon. Pero makikita natin mga kapatid, ito dapat ang motto ng bawat disciple. 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, hindi mo pwede suhulan ang Diyos. Lord, susuporta na lang ako. Amen? Hindi ka Diyos. Amen? Si Jonah, pinapupunta ng Diyos sa Nineveh. Anong kanyang ginawa? Pumunta ang Tarshish. Ano nangyari? Nagkaroon ng bagyo. Di mo ba alam, kapatid, yung bagyo na dumarating, yan ay para pigilan kang pumunta sa Tarshish. Sa buhay mo. Amen? Mag-isip kang mabuti. Baka doon ang iyong katapusan sa tiyan ng isda. Amen ba? Salamat na lang sa tiyan ng isda, nagsisi si Jonas. Dahil kung hindi siya nagsisi, dalawa lang ang lalabasan niya. Sa bibig o dito sa kabila. Yes. Ngayong gabi, yun ang ibig ko sabihin, walang mabuti sa labas ng kalooban ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, walang mabuti sa labas sa kalooban ng Diyos. Praise God. Okay. Tama na. Bilis na natin. Nabumbig ka na. Amen. Praise God. At dito ako magtatapos. It is not the plan, but the planner. Ang mahalaga ay hindi yung plano. Ang mahalaga yung planner. Amen. Mga kapatid, ngayong gabi, ang ating primary duty ay hindi alamin ang plano. Lord, anong plano mo? Dahil hindi sinasabi agad ng Diyos. Ang nais ng Diyos, sabihin mo, Lord, kung may plano ka, ilalagay ko sa iyong kamay ang aking buhay. Yes. Amen. Sapagkat alam ko, amen, mas makakabuti ako'y sumunod sa iyong kalooban. Amen. Jeremiah 9:23. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang naunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Praise God. Amen. Hindi ka dapat magtiwala sa iyong sariling plano, yung nais mo mangyari. Hindi ka pwedeng magtiwala sa iyong karunungan. Lord, I will pursue wisdom, education, knowledge. Hindi mo pwedeng ipagmalaki. Amen. Maging power, fame, hindi. Maging kayamanan, hindi. Ang dapat ipinagmamapuri natin ay yung kilala natin na ang Diyos ay mabuti. Meron siyang plano sa ating buhay. Ang ating tiwala ay sa Kanya, hindi doon sa plano. Amen. Sa Kanya na alam kung anong Kanyang plano. Alam paano gawin ang Kanyang plano. Amen. At habang sinusunod natin ang Kanyang plano, hallelujah, ang ibig sabihin nun,
inilalagay mo yung buhay sa kamay ng Diyos. Amen. At doon nalulugod ang Diyos. Doon natutuwa ang Diyos. Amen? Kaya ngayong gabi, amen, depende sa iyo kung mangyayari ang plano ng Diyos. Amen? Napakaganda ng mga kasunod na talata noong Jeremiah 29:11. Verse 12, tingnan ninyo mga kapatid. Kaya yung pangako ng Diyos to a great extent ay dependent upon our actions. Depende sa iyong pagtugon. Anong gagawin mo kung alam mo ang Diyos may plano sa iyo? Sabi ng verse 12, tumawag ka sa akin. Amen. Call on me. Come and pray to me and I will listen to you. Tapos sabi pa sa verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hallelujah. Kaya pag alam mo may plano ang Diyos, itatalaga mo ang iyong buhay sa pwede. Amen. Ang iyong buhay, sasabihin mo lagi, Panginoon, sa iyo ako umaasa. Nagpapasako pa po sa kung ano ang iyong plano. Amen. Yun ay pagpapakita ng pananampalataya. Ang iyong action and intercession ay pananampalataya. Amen. Merong napakagandang kwento sa Biblia na minsan na nami-miss natin yung napakagandang mensahe. Amen. Si David, nagawa niyang plano ng Diyos na si David ang makapatay kay Goliath. Amen. Isang humble shepherd. Amen. Siya ang plano, ang Diyos ay may plano sa kanya na siyang magpapatigil sa kayabangan ni Goliath. Amen. Pero pag-aralan mo mabuti mga kapatid, ito'y plano ng Diyos. Amen. Pero yung pag doon ka nakafocus sa drama ng istorya, mamimiss mo yung importanteng aral. At sabi ng Biblia, pag binasa niyo 1 Samuel 17, sa inyo na personal na pagbabasa, amen, si David, ano kanyang ginawa? Kumuha siya ng 5 makikinis na bato doon sa sapa, sa may sapa. Hindi isang bato. Bakit? Isa lang naman si Goliath. Bakit kailangan ng 4 pa? Nagdududa ba si David na baka ma-miss niya si Goliath? Amen? Na baka pag tirador niya, sumala ang tamaan ay kakamping? Amen? Hindi. Si David ay bihasa. Amen? Isang bato lang, magagawa na niya ang kanyang misyon. Pero alam niyo, pag binasa niyo ang 2 Samuel, si Goliath ay may kapatid na 4. Amen. Amen? Na baka biglang dumating at tulungan si Goliath. Mabuti nga ang handa. So pinapakita, pag may plano ang Diyos sa iyo, kailangan ikaw ay naghahanda. Doon natutuwa ang Diyos, hindi yung, ay kung may plano ang Diyos, bahala si Lord. Hindi. Maghahanda ka. Amen. At ang dinampot ni David uli ay makikinis na bato. Hindi kung anong bato lang. Ibig sabihin, alam ni David yung prinsipyo ng aerodynamics. Mas mabilis yung bato pag smooth, di ba? Pag makinis. Hindi yung may kanto-kanto, mas mabagal. Amen ba mga kapatid? So si David, pakikita natin, meron siyang pananampalataya, pero sinamahan niya ng common sense. Amen. Na pag minsan na hindi na common ngayon. Amen. Ibig sabihin dito, divine providence works together with human responsibility. Pumili si David ng makikinis, bilog na bato para mas maging mabilis. Amen. Yung pagtama ng bato sa mark
Ngayong gabi, mayroong sinasabi dito ang Diyos. Tutulungan ka ng Diyos sa lahat ng gagawin mo para sa Kanya. Pero, gawin mo ang pinakamabuti mo para bumilis. Naunawaan niyo ibig ko sabihin? Sapagkat ganito ang Diyos, pinararangalan ng Diyos ang nagpaparangal sa Kanya. Ang nagbibigay ng pinakamabuti sa Diyos, ibibigay din ng Diyos ang pinakamabuti sa Kanya. May plano ang Diyos, subalit anong ginagawa mo? Disciple. Paano malala? Hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mo pinagpuputi yung tawag na nais ng Panginoon sa iyong buhay, kaya tumatagal. Naunawaan niyo ba ang ibig ko sabihin? Amen. Divine providence works together with human responsibility. Amen. Kaya ngayong gabi na-isulat ito ni Pablo sa aking pagtatapos. Romans 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, pinamamanin ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, inyong iharap ang inyong mga katawan, sanghain buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. Ibigay mo ang pinakamabuti mo sa Panginoon. Huwag mong bali-malain. Amen. Tuwing ako'y maghahanda ng pangangaral, ibinibigay ko ang pinakamabuti. At yung nais ng Diyos na result, ang minimithi ko na mangyayari. Pag pinagbuti mo, pagbubutihin din ng Diyos ang resulta. Sabi pa noon, verse 2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos ng kalooban o plano ng Diyos. Ganito ang pagtugon sa plano ng Diyos with consecration, pagtatalaga, giving our lives, giving our dedication, giving our best for God and His Church. Ibigay mo na lahat. Amen. Tatamaan mo ang lahat ng gulay. May revival pag binigay mo lahat sa Panginoon. Yan ang plano ng Diyos sa ating lahat. Palapakan natin yung walang pupuntahan natin pagkatapos ng kamatayan, langit at impyerno. Pero salamat sa Panginoong Yesus, hindi kailangan tayo mapunta ng impyerno sapagkat pinayaan ni Jesus ang ating mga kasalanan sa krus. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Dapat ay tayo, pero dapat dahil sa dakilang pag-ibig ni Jesus, inaako niya ang ating kasalanan, pati ang kabayaran ng ating kasalanan. Ang gagawin mo, manlumapit ka kay Jesus na sisisi, nananampalataya, tinatanggap siya bilang Panginoon. Kung ikaw yan, pwede magitaas mo yung mga madali lang. Amen. Praise God, salamat. Puhinan niyo, salamat. Amen. Meron pa doon sa likuran, salamat. Hallelujah. Yung mga nagtaas ng kamay, sino pa? Yung nagtataas ng kamay, sige kung kamay yan. Marami mo yung backslider. Amen. Lumayo ka sa Panginoon, manumbalik ka ngayong gabi, kapatid. Hinihintay ka ng Panginoon. Tagal ka na, hinihintay ng Panginoon, lumapit sa Kanya. Ikaw yan, taas mo yung kamay. Okay, salamat. Mga nagtaas ng kamay, pwede ba kayo anyayahan?
Amen. Ngayong gabi, Amen. Mapabuhay kong panawagan sa altar. Malawagan, papuro. May plano ang Diyos, kapatid. God, Amen, is the master planner. Marahil may plano ka sa buhay mo. Kaibigan, kung labas yan sa plano ng Diyos, hindi yan makakahuli sa iyo. Amen. Ngayong gabi, mas mabuti kong mahal sa I know the plans to prosper. Amen. To prosper you. Plans not to harm you. Plans to give you hope in the future. Praise God. Amen. Kaya kung ikaw yan, kapatid, amen, meron kang plano, sariling plano. Amen. Habang bagsay na kayo mo, di ba? Babaguhin mo yung plano na yung gabi. Sinasabi mo doon, babaguhin mo ang plano. Magpapasako ako sa iyo. Kung ikaw yan, kapatid, habang bagsay na kayo mo, pwede bang itaas mo madali ang iyong kamay? Babawagan, salamat, salamat, salamat sa mga tapat na puso. Salamat, salamat, amen, salamat. Purihin ng Diyos, salamat, amen. Oh God, ihipo ang Diyos sa mga puso ito, salamat. Amen. At ngayong gabi, gusto mo sumunod sa plano ng Diyos, pero pang kinatatakutan. Amen. Nag-aalala ka ako ang future. Pero kapatid, pag may plano ang Diyos, amen, hindi sa'yo ang ikapapahamak sa'yo ang karangalan, ang palakas at magpakailan. So ngayong gabi, bubuksan ko ang sa lahat, maging mga nagtas na kamay, i-deal mo sa Panginoon, i-deal sa altar, pag-atubili, ikaw ay susunod na sa plano ng Diyos, ang nais ng Diyos naman, amen, give your best to the plan, amen, gawin mo